Mainit ang hangin nang bumaba si Ellie sa tapat ng Dimaranan Residences. Hindi ito ordinaryong kondo. Para itong maliit na hotel na may mahigpit na guard sa lobby at 2 receptionist na nakangiti, ngunit seryoso ang tingin. Tinapa niya ang bag at tumingin ng malalim. Nakaschedule siya ngayon para sa interview bilang isang yaya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Binigyan siya mismo ng offer at di na kailangan mag-apply pa pero hindi biro ang bantayan ang 6 na taong gulang na sextuplets. Pero kailangan niya ng trabaho. Hindi niya kayang tumanggi sa mataas na sweldo. Pagpasok niya sa lobby, lumapit agad ng receptionist. "Good morning, ma'am. You are Miss Santiago?" Yes po. May appointment po kay Sir Philip. Top floor po, naghihintay na siya. Sumakay si Ellie ng elevator. Dinig niya ang kaba ng dibdib. Sanay siya sa bata. Dahil dati siyang daycare assistant. Kahit na ganun, hindi pa rin niya alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya. Pagbukas ng elevator sa penthouse, agad siyang sinalubong ng mga nagkalat na tiny socks sa sahig. May nakasabit na maliit na backpack sa doorknob. Normal sa bahay pero hindi normal para sa tirahan ng isang CEO. Pag-akbang niya papasok, may biglang tumakbo mula sa hallway. Isang batang lalaki ang huminto sa harap niya. Malinis ang gupit nito at hawak ang maliit na laruang kotse. Sumunod pa ang 2 pang bata. Magkakamukha sila pero may kanya-kanyang kilos. Nakatingin sila kay Ellie na parang inoobserbahan siya. "Are you the new nanny?" Tanong ng batang babae na nakapusod. "Maybe, kayo ba ang sextuplets?" Tumango ang mga bata ng sabay-sabay. Pag-angat ni Ellie ng tingin, may lumabas na lalaki mula sa kabilang kwarto, si Philip Dimaranan. Maayos ang suot pero halatang puyat. May hawak siyang towel at parang katatapos ng paliguan ng ibang bata. "Miss Santiago." Lumapit siya at tumango. "Sorry for the mess." "Okay lang po." Inalalayan siya ni Philip patungo sa lamesa, sa living area. Malinis ang lugar sa malayo, pero kapag tinignan ng mabuti may mga laruang nakatago sa gilid ng sofa at may half-eaten cookies sa lamesa. Mukhang sinusubukang kontrolin ni Philip ang bahay pero hindi sapat. Umupo si Ellie. Umupo rin ang 6 na bata sa carpet na parang audience. "This will be the setup." Umupo si Philip sa single couch sa harap niya. 2 months contract. You will help me manage their routine. May kasambahay naman, pero ang focus mo ay sila. Tumango si Ellie. Hindi pa nakakasagot nang biglang sumigaw ang isa sa mga bata. "Daddy, he spilled the juice again." Napatayo si Philip at tumaas ang kilay pero kalmado pa rin. "Give me a minute." Naiwan si Ellie sa sofa habang pinapanood ang mga bata. Tahimik sila pero halatang naghihintay ng reaksyon niya. Hindi niya alam kung kinakabahan siya o naaaliw. "Miss Ellie?" Tanong ng isang batang babae. "Yes, ang ganda ng hair mo." "Thank you. Pwede ka magstay dito, masaya kami." Napatingin siya sa bata. Simple pero nakakatunaw. Hindi niya inaasahang magiging soft agad ang mga ito sa kanya. Huminga ng malalim si Philip nang makabalik sa harap si Ellie. "So, do you accept my offer? Kaya mo ba?" 100% yes, sir." Hindi ngumiti si Philip, pero kita ang galak sa mga mata nito. "Good. Start today if possible." Tumayo si Ellie at lumapit sa mga bata. Tumayo rin ang isa at kumapit sa laylayan ng damit niya. Pagtingin niya kay Philip, nakatingin ito sa kanila na may halong relief. Hindi pa niya alam kung tama ang desisyong tinanggap niya ang trabahong ito. Pero habang nakapalibot ang 6 na bata sa kanya, pakiramdam niya, may bagong pintong binuksan para sa kanya. Maaga pa, pero puno na agad ng ingay ang penthouse. Hindi pa nakakapagkape si Ellie nang sumabog ang sigawan mula sa play area. Nakasuot siya ng simpleng blouse at black pants. Gusto niya sana magmukhang composed pero pagpasok niya sa living room, agad siyang bininyagan ng realidad. "Stop pushing me! That's mine! Daddy said we should share." "Pero ayaw ko mag-share." Sabay-sabay ang boses ng 6 na bata. Nakaluhod si Ellie sa carpet at inabot ang 2 blocks na pinag-aagawan ng 2 magkapatid.
Sino nauna dito? Si Liam? Ang unang nagtaas ng kamay. Me? You give him one, but you keep one. Fair? Mahinahon ang tono niya. Pagkatapos na ilang segundo tumango ang dalawa, umupo sila at nagpatuloy sa paglalaro. Hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang katahimikan na yon, pero sapat na para sa first win ng araw. Tumayo si Ellie at nagulat na makita si Philip sa may kusina. Nakasuot ito ng simpleng polo at may hawak na mug. You're early. As I should, sir. Ang taas agad ng energy nila, no? Ganyan sila pag excited. Bihira sila magkayaya na tumatagal. Bakit ho? Pasaway ba talaga sila? Medyo. But they're not bad as a kid or rude. Hyper lang talaga. Tumango si Ellie. Totoo ang sinabi ni Philip. The kids know how to listen and respect. Sa katunayan, ate ang tawag sa kanya ng mga ito imbis na yaya. May schedule po kayo ngayon? Tanong ni Ellie sa lalaki. Work from home ako today para makita ko kung paano mo sila i-handle. Don't worry, kung may kailangan ka sabihin mo lang. Hindi na nakasagot si Ellie dahil lumapit ang isang babae. Ate Ellie, hungry. Okay, let's eat. Nagsimula ang umaga sa magulong breakfast. May natapon na cereal, may umiyak dahil hindi pantay ang peanut butter spread. May nagre-request ng gatas. Si Ellie, paikot-ikot na parang waitress sa isang maingay na diner. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya si Philip. Tahimik na nakabantay. Minsan napapangiti ito. Pagkatapos ng breakfast, umupo si Ellie sa sofa. Hinihingal siya pero buhay pa naman, yun ang mahalaga. Okay ka lang? Tanong ni Philip habang inaayos ang mangkok sa counter. Medyo pagod sir pero kaya ko to. Kung ayaw mo na hindi kita pipigilan. Sir naman first day ko pa lang. Hindi ako sumusuko agad no? Ngumisi ang lalaki sa kanya. Di good. Lumapit ang 6 na bata at inilatag sa sahig ang coloring books. Napansin niyang mabilis ma-attach ang mga ito sa kanya. Are you staying here forever? Hindi agad nakasagot si Ellie. 2 months na ako dito pero habang nandito ako, I will take care of you. Promise. Promise. Narinig niyang umubo si Philip mula sa likod. Hindi niya alam kung may ibig sabihin ba yon o simpleng timing lang. Habang tumatakbo ang oras, nagluluto si Philip ng lunch. Sinilip niya si Ellie at nagulat at di inaasahan na marunong pala ito. Marunong pala kayo magluto? Natuto ako dahil kailangan. Mas gusto ko ring alam ko yung kinakain nila. May respeto ang tono nito. Walang yabang, walang pag-aastang boss. Nakita ni Ellie ang ibang side ni Philip. Hindi siya perpektong ama, pero hindi rin siya half-hearted. Pagsapit ng tanghalian, halos sabay-sabay bumagsak ang 6 na bata sa sofa na akala mo'y katatapos lang sumabak sa gera. I will work habang tahimik pa. You can rest. Saad ni Philip. Okay lang po. Okay pa ako. Ellie, please make sure you rest. Hindi alam ni Ellie kung bakit parang may mainit na bagay na dumantay sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Philip. Hindi sweet ang tono nito. Sa totoo lang straight to the point nga pero may something doon. Tila concern na pinipigilang ilabas. Habang nakaupo siya sa gitna ng 6 na batang mahimbing na natutulog, naramdaman niyang unti-unting lumulubog ang kaba niya. Ellie. Napalingon siya. Lumabas si Philip mula sa mini office sa loob ng penthouse. May hawak itong folder at halatang saglit lang magbe-break. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Tumango si Ellie. Umupo si Philip sa tapat niya. Nakasuot pa rin ito ng polo, pero nakarolo na ang sleeves. Parang nagsimula na muli ang pagiging CEO pagkatapos ng maingay na morning shift. Una, hindi madali ang unang araw. Ngumiti lang si Ellie. Kumuha si Philip ng papel mula sa folder. Gusto ko lang maging klaro tayo sa expectations. Binigay ni Philip ang schedule ng mga bata at nilagay agad ito ni Ellie sa notes niya. Hindi ko kailangan ng perfect. Kailangan ko consistent. Tumango naman siya dito. Naintindihan niya yon. Ganon din naman ang sistema
sa daycare center na pinagtrabahuhan niya noon. May tanong ako, sir. Ba't po ako ang napili mo? Napatigil si Philip. Inayos nito ang folder bago sumagot. You were referred by someone and because you stood out? Simpleng sagot ng lalaki. Bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang maliliit na yabag. Lumabas si Lucas mula sa hallway, pupungas-pungas pa at pitpit ang kumot. Daddy, where's my cup? Sa kitchen, I'll get it. No, Ate Ellie, get it po. Nagkatingin na sila ni Philip. Tumayo si Ellie at sinamahan si Lucas sa kusina. Kinuha niya ang maliit na blue cup mula sa shelf at sinalina ng tubig. Here, dahan-dahan ang pag-inom ha? Pagbalik niya sa dining table, nakatingin si Philip sa kanya. Madali sila matouch. Kaya sinisigurado ko na malinaw ang terms natin. 2 months lang. Tahimik na sandali ang dumaan. Hindi naman dramatic. Hindi awkward. Pero may mabigat na nakaguhit sa pagitan nila. Hindi pa niya kilala si Philip. Pero ramdam niyang marami itong tinatago. Maya-maya, nagising pa ang ibang bata. Isa-isa silang lumabas ng kwarto na parang may mini parade. May hawak na stuffed toy. Outdoor play? Tumingin si Ellie kay Philip para humihingi ng signal. Kung gusto nila, I'll allow it. But you'll need help. Kasama ko po ba si Ate Mila? Pwede siya sumama saglit kung wala masyadong gawa sa kitchen. I will tell her. Saad ni Philip at tumalikod. Bumaba sila sa second floor. Hindi yan malaking space pero sapat para sa maliliit na bata. May slides, maliit na tunnel, at benches sa gilid. At habang naglalaro ang anim, umupo si Ellie sa bench at pinanood lang sila. Tahimik lang pero alerto. Ate Ellie, look, I can go higher. Sigaw ni Fritzy habang humahawak sa swing. Mag-slow down ka ha? Be careful. Sige po. Sagot nito pero obvious na excited pa rin. Nanatili si Ellie sa bench pero sinusundan niya ng tingin ng bawat isa. Kaya nagulat siya nang marinig ang mahinahon at malalim na boses ni Philip sa likod niya. You're doing good. Napalingon siya dito. Hindi siya lumapit. Nakatayo lang ito sa doorway ng rooftop habang nakasandal sa frame. May hawak na phone pero hindi nakafocus doon. Hindi naman talaga sila mahirap bantayan. Makulit lang. That's the polite term for impossible. Hindi naman impossible. Give them 3 days. Umupo si Philip sa kabilang dulo ng bench. Do you have a family? Kaswal ang tono nito. May mga kapatid po ako pero busy na sila sa buhay nila. Ang mga magulang ko naman maaga nawala, mga bata pa lang kami. Reason you accepted the job? Kailangan ko po ng income. And gusto ko mag-work ulit with kids. Gusto mo ba sila? Yup. Sila ang type na nakakapagod pero gugustuhin mong alagaan. Nagtagal ang tingin ni Philip kay Ellie. I can see that. Lumapit ang tatlo sa kanila. Daddy, look! Sabi ni Oriana, habang pinapakita ang hawak na maliit na bulaklak. For Ate Ellie. Inabot ni Ellie ang bulaklak at kumiti. Thank you, baby. Saad niya dito at inayos ang buhok ng batang babae. Hindi niya in-expect na magiging ganito kalambing ang mga ito sa kanya. Hindi niya napansin ang tingin ni Philip. Hindi yun ngiti na may halong appreciation. Parang may nakita ang hindi niya in-expect. Pagbalik nila sa unit, nag-prepare sila ng snacks. Tahimik si Philip habang nakatayo sa gilid ng kitchen island. Nanonood kay Ellie habang pinapaupo nito ang mga bata isa-isa. Simula ng unang araw na setup nilang dalawa, unti-unting nabuo ang rhythm. At si Philip, kahit hindi sabihin napapansin yun. Hindi madalas bumaba si Philip sa building's common lounge, pero ngayong hapon, matapos ang 2 oras na meeting sa laptop, kailangan niyang magpahinga kahit sandali. Mabigat pa rin ang trabaho kahit work from home, at alam niyang may isa pang mas mabigat na inaasikaso ngayon si Ellie. Playdate. Hindi siya sanay sa idea na may ibang bata na nasa paligid ng 6 niyang anak. Pero request ito ng preschool teacher nila
Kailangan daw nilang magsanay ng social skills. Kaya ayon, narito sila ngayon sa lounge. May malalaking sofa at magandang city view. Nasa pagitan niya at elevator ang play area na inireserba ng building staff para sa playdate. Naririnig niya ang tawa ng mga bata, pati ang mahinahon pero may authority sa boses na si Ellie. Luna, share the crayons. You have plenty, don't grab. Ilang beses niyang narinig ang linya na yon ngayong araw. Napatingin si Philip mula sa document sa laptop. Kita niya si Ellie sa loob ng play area. Nakasquat ito habang inaayos ang dalawang batang nag-aagawan sa pangkulay. Hindi pa niya alam kung paano nagagawa ni Ellie ang laging steady na ekspresyon. Sakto lang para sundin siya ng 6 na bata. Hindi yun basta skill, calling yun. Lumapit si Mila, ang isang kasambahay. Bitbit ang maliit na bag ng snacks. Sir, dadalhin ko kay Ellie. Sabi nito, give it to her. Hindi ko kayang pumasok dyan ngayon. Umiling si Philip. Tumingin siya ulit dito. Pinagmamasdan niya kung paano nag-ooperate ang chaos kapag si Ellie ang may hawak. Nagtatatakbo ang mga bata. Yung anak ng kapitbahay nilang nagpa-playdate ang unang nagkaproblema. Umiyak ng malakas dahil nahulog daw ang sticker niya at nadumihan. Pero bago pa tumawag ang magulang, lumapit si Ellie at mahinahong inabot ang sticker mula sa sahig. Hinaplos niya ang ulo ng bata. It's not dirty, oh. Look, I cleaned it. You're okay. You can go back to playing. Tumigil ang bata sa pag-iyak na para bang may magic na naganap. Hindi nagawa ni Philip yon kahit isang beses. Usually umiiyak pa rin kahit anong paliwanag niya. Napangiti siya at may biglang naisip. Nang matapos ang unang round ng playdate activities, umupo si Ellie sa gilid at nilabas ang snacks. Otomatikong nagsilapitan ng sextuplets at tila may invisible string na humahatak sa kanila papunta kay Ellie. Lumapit si Vince at sumenyas kay Philip. Tinataas ang kamay. Daddy, come here. Why? Kasi Ate Ellie said we eat together. Napatingin si Philip kay Ellie. Kahit naiilang, nagtungo siya roon at umupo rin siya kasama sila. Here, sir. Inabot ni Ellie ang paper cup na may apple slices. May kiddie cup rin ako. Tanong niya at natatawa. Ganyan po talaga, sir, para fair lahat. Sagot ni Ellie at humagikik. Tahimik silang kumain, pero hindi maalis ni Philip ang tingin kay Ellie. There's something in her presence that makes his day better. Habang busy ang mga bata, tumayo naman ang babae para mag-refill ng tubig. Lumapit si Mila sa tabi ni Philip. Sir, tama ba ito nakikita ko? Ang gaan niyo pong tingnan ngayon. Masaya ako na masaksihan ko yan. Hindi sumagot si Philip sa katulong. Hindi niya gustong aminin pero totoo. 2 months siyang naghahanap ng tamang nani. 2 lang ang nagtagal na higit 1 araw. At parehong umatras dahil hindi kinaya. Sir, hindi ko naman pinapakialaman ng personal niyong buhay pero maganda ang epekto ni Ellie sa mga bata. Nang matapos ang playdate, naiwan sila Ellie para magligpit ng gamit. Ellie. Tawag ni Philip. Yes, sir? Good job today. Bahagyang huminto si Ellie. Hindi sobrang proud ang reaction pero halatang nagulat. Hindi niya kasi madalas sabihin yon. Thank you po. Sagot nito. Inaasahan ko magiging magulo ang playdate. Pero naging mas maayos pa ito kaysa sa usual. Mga bata sila, sir. Sa totoo lang hindi ko sila kayang i-control. Pero kaya ko silang i-guide. And it works. Tumingin si Ellie sa 6 na batang nakaupo sa carpet. Pagod pero masaya. Hawak nila ang tigi-isang sticker na souvenir ng playdate. Sir, ready na sila sa routine nila. At bago pa siya makatalikod, kumapit sa binti ni Ellie si Pia. Ate Ellie, can we have playdate again? Tumingin ang bata kay Philip at parang nanghihingi ng approval. Daddy, please? Pakiusap ni Pia. Ngumiti ang bata nang tumango ang ama. Na-realize ni Philip ang isang simpleng bagay.
Kung may nagbago, hindi yun kay Ellie, kundi sa kanila, sa tahanan, sa mga bata at higit sa lahat sa kanya na rin. Maaga siyang nagising dahil sa sunod-sunod na notification sa phone. 2 manager ang nag-report ng malfunction sa system. Isa pang department head ang humihingi ng urgent meeting. Napahilot siya sa sentido bago bumaba. Tahimik ang bahay, pero alam niyang hindi yun magtatagal. Pagdating niya sa kitchen, nadatnan niyang gising si Ellie at nagtitimpla ng oatmeal ng mga bata. Naka-ponytail siya, suot ang simpleng shirt at leggings. Good morning po. Ano po agenda mo for today? Hindi pa nga tapos ang gulo sa office. May emergency meeting. Hindi pa pasok ngayon si Ate Mila. May sakit daw ang anak niya. Kaya ko naman pong bantayan ng mga bata. Ako na pong bahala dito. Tinignan niya ang orasan. Kailangan ko nang pumunta agad. Pero hindi ko pwedeng iwan kayo dito. 6 silang sabay-sabay. Hindi rin okay na hindi mo sila may hahatid sa preschool. So ano pong plano natin? Sumama na lang kayo sa office. Diretso siyang nagsalita, parang walang ibang choice. Sir, sigurado ka? May playroom sa upper floor. Hindi naman sila manggugulo kung nandun sila. At least safe kayo. Sige po, ayusin ko sila. Nagsimula na ang maingay na umagang usual sa bahay. Iba't ibang sigawan, tawanan, reklamo, at tanong ng mga bata. Tumulong siya halos sa lahat dahil naramdaman niyang mas madaling mag-prepare kapag 2 sila. Nauna pa siyang maglagay ng socks sa 6 at maghabol sa 2. Dad, ba't po tayo pupunta ng office? Tanong ni Ariana habang sinusubukan niya isuot ang sapatos para sa kabilang paa. May work si Dad. Sasama kayo kasi walang magbabantay. Yay! Sigawan ng mga bata. Hindi yun playday ha, behave kayo. Pero alam niyang hindi yun mangyayari. Pagdating nila sa building, agad sumalubong ang sekretary niya na si Janine. Malinis ang ayos nito pero kita na ang stress sa wrinkles pa lang. Sir, naghihintay na po yung board. Okay, ihatid mo muna sila Ellie sa playroom. Double security sa floor na ito. Ayoko may makapasok na ibang tao. Nagulat si Janine, pero tumango agad. Yes, sir. Bago sila maghiwa-hiwalay, lumapit si Ellie. Sir Philip, okay lang ba talaga dito? Baka makaistorbo kami. Hindi kayo istorbo. Mas gusto ko nakikita ko ang mga bata kaysa nag-aalala buong araw. Napansin niyang nakatitig si Ellie sa kanya, na parang hindi sanay na may sinasabi siyang ganitong linya. Call me kapag may problema. Pumasok na siya sa boardroom. Buong maghapon, ang bawat desisyon, bawat salita, ay ang nagpapaikot sa mundo niya. Pero sa tuwing nagkakaroon ng break, hindi ang stock market o ang quarterly report ang una niyang iniisip. Ito ay kung paano kinaya ni Ellie ang 6 na mini monster sa playroom na nasa kabilang dulo ng floor. Nang matapos ang pinakamahabang meeting ng araw, bandang 4:00 ng hapon, halos mag-collapse si Philip sa sarili niyang leather chair. Huminga siya ng malalim at nag-dial ng internal extension. Janine, kumusta ang playroom? Tahimik, sir. Sobrang tahimik. Nakatulog po lahat. Si Miss Ellie lang ang gising at nagbabasa. Tahimik? Ang 6 na pinagsamang bulkan, tahimik? Napaisip si Philip. Ibang klase talaga si Ellie. Kailangan niya itong makita. Pumunta si Philip sa playroom. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang hindi inaasahang tanawin. Nakahiga ang 3 bata sa sofa, 2 sa beanbags, at si Lucas ay nakasandal sa hita ni Ellie na nakaupo sa sahig. Si Ellie, hawak ang isang children's book, nakatingin lang sa page, hindi nagbabasa at mukhang nagpapahinga lang. Naramdaman niya ang presensya ni Philip. Sir Philip, bulong niya. Okay lang ba kayo dito? Opo, nag-collapse na silang lahat pagkatapos ng lunch at coloring session. Hindi ko alam kung anong power ang meron ako. Umupo si Philip sa isang armchair sa sulok. Nag-crash din ako. Pwede bang magtrabaho ako rito? Tumango naman si Ellie. Binuksan ni Philip ang laptop at nagpatuloy sa pag-aayos ng dokumento. Pero sa tuwing umaangat siya ng tingin, nakikita niya si Ellie. Ang simpleng babae na may kakayahang ipacify ang chaos
na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Isang gabi, 2 weeks later, naging ganap na parte si Ellie ng pamilya Dimaranan. Hindi na siya temporary. Ang 2-month contract ay nagmistulang formalidad na lang. Ang mga bata, ayaw nang umalis siya. Si Philip mismo sa tuwing gumagabi, mas gusto na umuwi kaysa magstay sa office. Habang nag-aayos si Ellie ng mga gamit sa kusina, tinawag siya ni Philip sa kanyang private office sa penthouse. Ellie, kailangan ko na signature mo sa latest copy ng contract. May update lang ako nag-loss tungkol sa leave credits mo. Sige sir. Pumasok si Ellie. Ang opisina ni Philip ay malinis at organisado. Nasa drawer ko lang ang original copy. Kukunin ko muna ang pen. Sabi ni Philip at lumabas sandali para kumuha ng pen sa living area. Naiwan si Ellie sa opisina. Kinuha niya ang folder mula sa itaas ng malaking drawer at binuksan ito. Ang kontrata ay nasa loob. Pero habang sinasara niya ang drawer, nahagip ng mata niya ang isang hindi inaasahang bagay sa ilalim ng mga file. Isang lumang folder, mas luma, nakatupi at nakaipit sa pinakalikod ng cabinet. Dahil sa curiosity o sa hindi may paliwanag na tawag ng tadhana, hinatak niya ito. Kinapa niya ang folder at may papel sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang dokumento. Isa itong DNA paternity test results. Nakasulat ang pangalan ng 6 na bata. Pero sa ilalim ng resulta, 4 lang ang anak niya. Hindi sextuplets, 4 na bata. Si Liam, Vince, Fritz Z at Ariana ay mga Dimaranan. Pero ang dalawa, si Pia at ang lalaking si Lucas, ay hindi anak ni Philip. Nanginginig ang kamay ni Ellie. Hindi pa siya tapos. Sa loob ng parehong folder may isa pang dokumento. Another DNA maternity test result. Nakasulat ang pangalan ni Lucas at Pia, pati na rin ang pangalan niya. Ang resulta, 2 salita lamang, na halos wasakin siya. Maternity confirmed. Ang 2 bata na iniwan niya sa isang ospital 7 taon ang nakalipas, dahil sa matinding kahirapan, at pagkawalang pag-asa ay si Pia at Lucas, at pinalaki sila ni Philip Dimaranan bilang bahagi ng sextuplets. Lahat ng hiya, sakit at pagdurusa na naramdaman niya sa nakaraan ay bumalik. Kasabay ng panginginig ng kanyang kamay, naramdaman niya ang malamig na papel sa kanyang palad. Hindi niya kayang huminga. Parang bumalik siya sa oras na yon, kung saan iniwan niya ang 2 bundle ng pag-asa sa kamay ng isang nurse. Nagbabaka sakaling may makakita sa kanila at magbigay ng magandang buhay na hindi niya maibibigay. Biglang bumukas ang pinto. Si Philip hawak ang ballpen. Ellie? Napahinto siya na makita ang namumutlang mukha ni Ellie at ang mga papel na hawak nito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Philip. Ang pagkagulat, napalitan ng pamilyar na kalungkutan at pagsuko. Alam niya na. Ellie, I can explain. Binitawan ni Ellie ang mga papel. Lumipad ang mga ito sa sahig na parang mga dahon. Sinungaling ka. Ang kontrata, ang trabaho, hindi ka naghahanap ng yaya, hinanap mo lang ako. Naglakad papalapit si Philip, mabagal at maingat. Parang natatakot na baka tumakbo si Ellie. Matagal na, hindi ko sila pwedeng iwan. Ang ex-wife ko, siya ang nag-alaga sa kanila nung una. Napagod at nagsawa pagkatapos umalis. Alam ko ito ang pagkakataon. You deserve to know, pero hindi ko alam kung paano sabihin. Pagkakataon para saan? Para maging yaya ng sarili kong anak? Para lokohin ako? Para makita ka. Para malaman mong okay na sila. 6 na taon na, Ellie. 6 na taon ako naghintay. Hindi ako naghahanap ng ina para sa kanila. Hinanap kita para makita mo kung gaano sila lumaking masaya at ligtas. Tiningnan ni Ellie si Philip. Hindi na ito ang CEO. Ito ay isang ama na nagtago ng isang malaking sikreto. At sa likod na lahat ng pagod at problema sa sextuplets, ito ang pinakamabigat na dala niya. Bakit di mo sinabi? Ba't kailangan mo pa magbayad sa akin para bantayan sila? Para magkunwari na hindi mo ako kilala? Dahil matatakot ka, aalis ka, at hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa mga bata. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa'yo
na noong araw na iniwan mo sila sa ospital, ako ang kumuha sa kanila. Ang dalawang bata na ito, pinangako ko sa sarili ko na bibigyan ko sila ng buhay na karapat-dapat para sa kanila. Doon sumiklab ang lahat. Ang lihim na pagmamahal ni Philip sa mga anak ni Ellie at ang kasinungalingan na binuo niya para lang makita ang babaeng nagbigay buhay sa kanila. Pinulot ni Philip ang papel sa sahig at maingat na inilapag sa desk. Ellie, mahal kita. Huwag mo ako mahalin, Philip. Dahil mahal na kita at yun ang masakit. Pero paano ako magtitiwala sa'yo kung ang buong relasyon natin, maging ang pagiging yaya ko ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan? Umatras si Ellie, handang lumabas ng pinto. Handang tumakas sa katotohanang biglang sumira sa tahimik at maayos na mundong akala niya kaswal lang niyang pinasok. Saan ka pupunta? Aalis ako. Hindi ko alam, Philip. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko kaya manatili dito. Hindi ako dapat nandito. Wag mo silang iwan ulit. Hindi ko sila iniwan noon. Philip, ibinigay ko sila para mabuhay sila. Tumalikod si Ellie. Iniwan si Philip kasama ang lahat ng kanyang sikreto. At ang mga patunay na nagbigay ng gulo sa buhay nilang dalawa. Ang nanny contract ay tapos na. Pero ang kontrata sa pagitan ng pag-ibig, tiwala at pagiging ina, nagsisimula pa lamang. Tumakbo siya sa hallway at narinig ang yabag ng dalawang bata. Ate Ellie, where are you going? Tanong ni Pia kasama si Lucas. Napilitan si Ellie na huminto. Ang matinding kirot na naramdaman niya ay ang sakit ng pagtataksil sa mga bata. Lumuhod siya, niyakap niya ang dalawa at hinayaan ang luha na tumulo. Pia, Lucas, uwi mo na si Ate Ellie. Babalik ako, I promise. Kailangan ko lang ayusin ang napakalaking problema. Anong problema? May kailangan lang kaming ayusin. Naramdaman niya ang presensya ni Philip sa likod niya. Ellie, please, huwag kang alis. Huwag mo iwan ng mga bata. Hinarap ni Ellie si Philip. Huwag akong alis. Ginawa mo akong tanga. Mag-usap tayo kapag kaya mo na maging tapat. Sa ngayon, hindi ko kayang huminga sa ilalim ng bubong mo. Inila niya ang backpack. Binitiwan ang yakap ng dalawang anak at tuluyan siyang pumasok sa elevator. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Philip na puno ng kawalan ng pag-asa at ang dalawang bata na umiiyak na. Pagbalik ni Philip sa penthouse, hindi niya na nakontrol ang sitwasyon. Ang buong gabi naging total chaos. Ang tahimik na gabi na dating binabalansi ni Ellie, naging tornado ng emosyon. Sabi ni Ate Ellie, babalik siya, Daddy. Umiiyak to saad ni Pia habang niyayakap ang kanyang kumot. Galit ka ba sa kanya? Kasi kung galit ka, dapat ikaw mag-sorry. Hindi ako galit, anak. May importante lang siyang inaayos. Kahit na hindi sila direktang inabandona ni Ellie, ang pagkawala niya nagdulot ng domino effect. Sabi niya po magbe-bake kami ng cookies. Nagtatampong saad ni Liam. Si Fritzy ang pinakamahinhin. Tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana. Ang tahimik na kalungkutan ng pinakamasakit na reaksyon. Ang 6 na bata nag-share sa isang sofa. Nakasandal sa isa't isa. At walang tigil na inuulit ang isang tanong kung kailan babalik ang Ate Ellie nila. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Philip ang bigat ng kasinungalingan na ginawa niya. Hindi lang niya niloko si Ellie, niloko niya rin ang sarili niya. At higit sa lahat, sinaktan niya ang mga bata. Na ang pagmamahal kay Ellie, totoo at walang kondisyon. Hindi na nakapagtrabaho si Philip. Buong maghapon nasa penthouse lamang siya. Umiinom ng kape at tinitignan ng cellphone. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang babae. Ang alam niya lang ay ang huling apartment na tinirahan nito. Pero hindi pa siya sigurado kung nandun pa si Ellie. Ang salita ni Ellie ay paulit-ulit niyang naririnig sa isip. Inaalala ang araw na kinuha niya sina Pia at Lucas. Si Philip ay nasa ospital para bisitahin ang kanyang ex-wife na nanganak ng 4 na fraternal quadruplets. Pero sa kabilang maternity ward, may narinig siyang usapan ng mga nurse tungkol sa isang babae na umalis, iniwan ng 2 sanggol dahil hindi raw nito kayang buhayin. Nag-imbestiga si Philip.
Nakita niya ang baby girl na may birthmark sa likod ng tenga at ang baby boy na umiiyak. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam niyang kailangan niya silang tulungan. Nung oras na yon, may gulo siya sa pamilya niya. Ang ex-wife niya sa gitna ng postpartum depression, nagdesisyong isama ang dalawang bata sa kanila. Ang idea ay gawing sextuplets para hindi na magtanong ang ibang tao. Si Philip, sa kabila ng pag-aalangan, pumayag. At nang matagpuan niya si Ellie Santiago, ang ina ng mga ito sa records, ay naghanap siya, ngunit bigong makita. Pinindot ni Philip ang kontak ni Ellie. Isang mensahe ang isinulat niya, pero binura tapos isinulat ulit. Hindi siya nakatanggap ng reply galing dito. Pagbabalik tanaw, tanda ni Ellie ang hospital room. Ang dalawang sanggol ay tahimik na natutulog. Tinakbuhan ng tatay at wala silang pera. Walang pamilya na handang tumulong. Nag-iisa lang siya, pero hindi niya pinagsisihan kailanman na isinilang niya ang mga anak. Hindi ko kayo kayang buhayin. Hindi ko kayo kayang bigyan ng pagkain, na magandang damit, mapapagod lang kayo sa gutom. Nang iwan niya sa ospital, may isang liham siyang iniwan sa nurse. Pakihanap ng pamilya na mayaman at mabait. Mahalin niyo sila para sa akin at bigyan ng magandang pangalan. Ang tanging paraan niya para makatulong ay ang umalis at ilayo sa kanya ang mga anak, kahit gaano pa kabigat ang desisyong ito. Binuksan niya ang phone. Walang katapusang missed calls at text mula kay Philip. Isa lang ang sinagot niya. Magkita tayo sa labas, sa Park Cafe bukas 10 a.m. Kailangan niya maging matapang para ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak, at ang magiging buhay nila. Eksaktong 10:00 ng umaga, dumating si Ellie sa Park Cafe. Hindi na siya nag-effort na mag-ayos. Suot niya ang simpleng maong pants at blouse. Naupo siya sa isang sulok kung saan di masyadong nakikita at doon naghintay. Dumating si Philip. Hindi ito nakasuot ng corporate attire. Naka-polo shirt lang ito at slacks pero ang forma nito lalo pang nagdagdag sa pagiging payat at puyat nito. Direkta siyang lumapit kay Ellie, walang ngiti, ngunit puno ng pag-aalala. Salamat at dumating ka. Wala akong choice, Philip. May mga anak tayo na kailangan kong protektahan. Hindi ko sila kinuha para saktan ka, Ellie. Kinuha ko sila para iligtas. Iligtas? Sa akin? Philip, 1 linggo na ako umalis. Sinubukan ko mag-apply ulit sa daycare pero parang may sumisira sa puso ko tuwing nakikita ko yung mga bata. Masakit para sa akin na gawin yun. Pero ano magagawa ko? Ang iniisip ko lang ay ang pagkakataong makita ka. At malaman mo na maayos na Pia at Lucas. Kung totoo yan, dapat sinabi mo. Dapat nagpakilala ka. Hindi yung magkunwari na desperado ka sa pagkuha ng isang yaya. Natakot ako. May posibilidad na kunin mo sila sa akin. Hindi ko kaya mawala sina Pia at Lucas. Sila ang dalawang rason kung bakit ko sinurvive ang paghihiwalay namin ng ex-wife ko. Kahit hindi ako ang biological father, anak ko sila sa puso ko. Buong pamilya kami, Ellie. Hindi ko kayang sirain yon. 4 na bata ang anak mo. Pero tinago mo ang 2 sa ilalim ng sextuplets para maging normal ang lahat. At ginawa mo akong yaya ng sarili kong anak. Hindi mo ba nakita kung gaano kasakit yun? Ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Yun ang sakit ko nung umalis ka sa ospital. Sa tingin mo ba, madaling panindigan ng sextuplets? Ginawa ko ang lahat, Ellie. Dahil alam ko hindi mo sila inabandona. Iniwan mo sila dahil wala kang choice. Huminga ng malalim si Ellie. Hindi ko kukunin sina Pia at Lucas. Hindi ko sisirain ang pamilyang binuo mo. Pero kailangan ko magdesisyon. Ellie, ang mga bata. Hindi sila makakain. Laging matamlay. Si Pia, tinanong niya ako kung galit ba ako sa'yo. Hindi lang ako ang nagduro sa Ellie. Lahat kami. Hindi sumagot ang babae. Tumayo siya at tiningnan si Philip. Sinubukan siyang habulin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na pipilitin niya ito. Kailangan niyang hintayin si Ellie. Lumipas ang 1 buwan, sinubukan ni Ellie na magsimula muli. Nakahanap siya ng trabaho bilang assistant manager sa isang maliit na bookstore. Ang tahimik na kapaligiran malayo sa ingay ng 6 na bata.
Ngunit ang katahimikan na yon ang nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad. Sa tuwing may makikita siyang batang kaedad ni Pia at Lucas, bumabalik ang mga tanong. Kumain na kaya sila? Sino kaya nagbabasa ng storytime ngayon? Ang guilt niya, hindi nagmula sa pag-iwan sa mga bata, kundi sa pag-iwan sa kanila ngayon. Alam niyang sila ang mga anak niya at alam niyang kailangan siya ng mga ito. Samantala, sa Dimaranan Residences, devastated si Philip. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Nag-hire siya ng 2 nanny pero walang nakapapantay kay Ellie. Ang penthouse, isang sementeryo ng kalungkutan. Walang enerhiya ang mga bata. Nawala ang tawa, nawala ang sigla. 4 sa sextuplets ang nagsimulang magpakita ng separation anxiety. Naghahanap ng comfort kay Philip na halos hindi na makapag-function sa araw-araw. Isang umaga habang nag-aayos si Ellie ng libro sa bookstore, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number, pero sinagot niya. Hello, sino to? Hi, this is Janine. Sir Philip's secretary. May emergency, 2 sa mga bata ang may sakit. Mataas ang lagnat. Nasa St. Jude Hospital po kami. Kailangan niya kayo. Sino may sakit? Sina Pia at Lucas ba? Si Liam at si Lucas. Things are not going well since he left. Hindi kaya na Sir Philip to na mag-isa. Sa sandaling yon, nawala lahat ng galit. Ang guilt at ang responsibilidad ang tanging naramdaman niya. Pupunta ako, anong room? Isinara niya ang bookstore at sumakay ng taxi at tumuloy sa ospital. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng mga bata. Pagdating niya sa hospital room, sa private room, bumungad sa kanya ang nakapanlulumong tanawin. Nandoon si Philip, nakaupo sa tabi ng kama ni Liam. Ang mukha ay putlang-putla. Si Lucas nakahiga sa kabilang kama. May IV drip. Ang 4 ay naiwan at nakaupo sa sofa. Tahimik silang umiiyak, nakasandal sa isa't isa. Ang mga matay nakatingin sa kanilang 2 kapatid. Ang buong pamilya ay gumuho. At doon sa gitna ng sakit, naramdaman ni Ellie ang matinding pag-ibig. Lumapit siya sa sofa, niyakap ang 4 na bata. Hindi sila nagtanong, hindi sila nagreklamo. Niyakap lang niya siya ng mahigpit. Humihikpi. Ang pagdating niya ay tanging pag-asa ng mga ito. Tumayo si Philip at lumapit kay Ellie. Walang salita. Kumusta sila? Tanong ni Ellie at lumapit kay Lucas. Hinawakan niya ang noo ng anak. Infection. Natatakot ako, Ellie. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ito ginagawa ng mga nanay. Umiiyak na si Philip. Ang imahe ng isang ama na walang magawa. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Lucas. Naramdaman niya ang tawag ng pagiging ina. Labas muna tayo, Philip. Naglakad sila sa hallway. Hinawakan ni Ellie ang kamay ng lalaki. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Ang mahalaga ikaw ang nag-alaga sa kanila at mahal ka nila. Ang mahalaga anak natin sila. Patawarin mo ako, Philip. Patawarin mo ako sa pag-iwan sa kanila. At patawarin mo ako sa pag-alis ko nito nakaraan. Napakadami kong ginawang mali. Ako ang dapat mag-sorry, Ellie. Ako. Ginawa ko ang lahat pero sinira ko ang tiwala mo. Wala akong karapatan na humingi ng second chance. May karapatan ka sa pamilya mo at pamilya na tayo. Sa ngayon hayaan mo ako maging ina sa kanila. Di na ako aalis, hindi na. Niyakap ni Philip si Ellie ng mahigpit. Isang yakap na puno ng paglaya at pasasalamat. Ang kasinungalingan ay tuluyan ang natapos at ang tunay na pundasyon ng pamilya nagsimula sa isang kwarto ng ospital sa gitna ng kalungkutan at sa pangako ng pagpapatawad. Pagkatapos ng maikling pag-uusap sa hallway, bumalik sina Ellie at Philip sa private room. Agad na dumiretso si Ellie kay Lucas. Hinawakan niya ang kamay ng bata at nagsimulang magkwento ng isang simpleng istorya tungkol sa isang matapang na astronaut na naghahanap ng bituin. Ang presensya niya parang gamot. Ang lagnat ni Lucas at Liam unti-unting bumaba. Sina Lucas, Vince, Fritzy at Ariana nakahinga ng maluwag. May saya na ulit sa kanilang muka. Naupo sila sa tabi ni Ellie, nakikinig sa story. Si Philip, nakatayo lang sa gilid, nakaramdam ng matinding ginhawa
at pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ka babayaran sa ginawa mo, Ellie. Di mo naman ako kailangan bayaran eh. Ako may pagkukulang. Sa gabing yon, magkasama silang nagbantay. Lumipas ang 6 na buwan, si Ellie ay permanenteng nanirahan sa Dimaranan Residences. Ang penthouse muling nabuhay, ang dating kontroladong gulo naging masayang ingay. Ang pagmamahalan ni na Philip at Ellie ay nagbigay ng matibay na pundasyon sa mga bata. Isang gabi matapos matulog ang 6, nag-usap sina Philip at Ellie sa balcony. Thanks for staying. At dahil yon sa mahal ko kayo, mahal kita, pinakita mo sa akin na handa kang gawin ang lahat sa mga bata. Yun ang klase ng lalaki na kailangan nila. Kailangan namin. Sabado ng hapon, tinipon ni na Philip at Ellie ang 6 na bata sa living room. Ang mga bata'y alerto, alam nilang seryoso ang usapan. Okay, mga anak, may sasabihin kami sa inyo. Dahil mahal na mahal ko kayo, may bagong kontrata kami. Ano po yun? Ang bagong kontrata, mga anak, hindi naaalis si Ellie. Magiging mommy niyo na siya. Nagtatatalon at pumalakpak pa ang mga bata sa labis na tuwa. Ang 6 na taong gulang na mga bata, hindi naghahanap ng legal terms. Ang hinahanap nila, permanence at pagmamahal. Forever po? Forever. Nagsimula silang magdiwang. Niyakap ni Pia at Lucas si Ellie ng mahigpit. Kasunod ang 4. Ang buong pamilya, nag-group hug at puno ng kaligayahan. Ilang linggo pagkatapos ng formal na pagbabago sa pamilya, nagplano silang na isang maliit na salo-salo sa kanilang engagement party. Nandoon si Mila, si Janine, at ilang malalapit na kaibigan. Si Ellie at Philip ay magkatabi. Hawak ang kamay ng isa't isa habang ang 6 na bata masayang naglalaro. May iba pang invited? Tanong ni Philip na nagtataka. Ako na magbubukas. Pagbukas ni Mila ng pinto, narinig nila ang pamilyar ngunit hindi inaasahang boses. Matigas at may halong inis. Nasaan si Philip? I'm back! Nanlamig ang dugo ni Philip. Tiningnan niya si Ellie. Sa pintuan, nakatayo ang isang matangkad at eleganteng babae. Si Clara, ang ex-wife ni Philip. Nakasuot na mamahaling damit, may malalaking luggage, at nakatingin sa paligid ng penthouse na parang may inaangkin. Nakita ni Clara ang 6 na bata na naglalaro sa sala. At ang tingin niya ay walang pagtataka. Alam niya ang bilang. Ngunit ang tingin niya nagtagal kay Ellie. Philip, may problema tayo. Sino babaeng ito? At ba't siyang kasama ng mga anak ko? Humarap si Philip kay Clara, ang pangay tumigas. Ang kaligayahan na palitan ng conflict. She's Ellie, my wife. Tumawa si Clara ng sarkastiko. Wife? Philip, ako ang wife mo. At hindi ako nag-migrate para mawala ang pamilya ko. How did you even meet that bitch? Watch your mouth, Clara. Si Ellie ngayon hawak ang kamay ni Pia at Lucas. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng galit at tapang. Alam niyang ito ang huling balakid sa pagiging buo ng pamilya niya. Tumahimik ang buong penthouse. Ang mga kaibigan at si Janine ay nagkatinginan. Alam nilang hindi ito bahagi ng engagement party. Ang 6 na bata na ngayon ay tahimik na nakatingin sa bagong dating. Nakadama ng matinding tensyon. Clara, ang party na ito ay private. Malamig na sabi ni Philip. Umakbang para protektahan sina Ellie at ang mga bata. At ako? Philip, ako ang asawa mo. Hindi pa tayo divorced, hindi pa tayo annulled. At bilang ina ng ating sextuplets, may karapatan ako malaman kung sino ang babaeng ito na nasa bahay ko. Tinaas nito ang kamay, kung saan kumikinang pa rin ang wedding ring. Sextuplets? Your sextuplets? Iniwan mo sila nung panahon na kailangan kanila, Clara. Nag-migrate ka dahil napagod ka sa kanila at ngayon bigla-bigla kang babalik? Oh, the bitch know how to talk back. Philip, pag-usap tayo. Alam mo na lahat ng yan ay atin. Nagdesisyon tayo at walang makakasira niyan. Wala ka ng karapatan dito. Ang batas na magsasabi niyan, Philip. Sa ngayon ako ang legal na asawa mo at ang 6 na bata nananatili sa akin.
Huminga ng malalim si Ellie. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng mga bata. Mag-usap tayo, Clara. Pero hindi ngayon. Hindi sa harap ng mga bata. Kinabukasan, nagsimula ang charm offensive ni Clara. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Ellie sa pag-aalaga, ginamit niya ang kayamanan. Dumating ang malalaking kahon ng mamahaling laruan, latest drones, designer dollhouses, at electronic games. Mga anak, si Mommy Clara nag-uwi ng real toys. Ito ang kapalit ng cheap na laruan ninyo. Sabi ni Clara na ngayon ay pinipilit gayahin ang matamis na tono ni Ellie. Tumaas ang kilay ni Ellie sa narinig. Samantalang si Philip na nasa tabi niya, nag-iinit ang ulo. Nagtataka naman ang mga bata. Si Vince at Ariana, na mas mabilis maakit sa laruan, agad na lumapit. Pero si Pia, ang mapagmasid, na natili sa tabi ni Ellie. Mommy, mas masaya kami sa mga coloring books mo. Nag-alangan naman si Fritzy at Lucas. Nakita nila ang ginto at kislap ng mga laruan. Pero mas nakasanayan nila ang kalmado at simple routine ni Ellie. Sa hapon wala mo ng story time, mag-swimming tayo sa pool. Utos ni Clara, na taliwas sa nap time at learning time, na inayos ni Ellie. Hindi sila sanay sa ganyang oras, Clara. May schedule time sila na sinusunod. At sino ka para magdikta ng schedule sa mga anak ko? Ako ang ina nila. Ako ay nag-alaga sa kanila habang ikaw, naghahanap ng luxury sa ibang bansa. Sagot ni Ellie dito. Ang tensyon ay laging nandun. Sa bawat pagkain, sa bawat laro at sa bawat gabi, ang penthouse ay naging battleground sa pagitan ng authenticity ni Ellie at materialism ni Clara. Isang gabi, pagkatapos kumain ng mga bata, nagpanggap si Clara na masama ang pakiramdam at humiling na mag-isa si Philip sa private office para mag-usap tungkol sa legal matters. Nagtaka si Ellie, pero pinayagan niya si Philip na umalis. Sa loob ng opisina, hindi nagdala ng legal document si Clara. Nakasuot siya ng manipis na nightgown sa ilalim ng kanyang roba. At ang buong forma niya nagpapahiwatig ng seduction. Philip, umamin ka. Alam kong na-miss mo ko. Clara, wala tayong dapat pag-usapan. Kundi ang annulment at ang mga bata. Ang mga bata? Seryoso ka ba sa Ellie na yan? Philip, ako ang asawa mo. Kilala mo ako. Alam mo ang mga gabi natin. Hindi ka naman papayag na lahat ng binuo natin masira, di ba? Matagal nang sira ang binuo natin. At si Ellie ang bumuo ulit sa pamilya na ito. Mariing sagot ni Philip at tinanggal ang kamay ni Clara sa pagkakahawak sa kanya. Sinubukan ni Clara na halikan si Philip. Ngunit mabilis na umiwas ang lalaki. Clara, wala na ako nararamdaman sa'yo. Mahal ko si Ellie. Hindi ko sisirain ang tiwala niya o ang tiwala ng mga anak ko. So please, leave us alone before I lost all my patience. Ang pagtanggi ni Philip ay hindi lang pisikal. Ito ay emosyonal at matatag. Hindi pa tapos, Philip. Kukunin ko ang lahat ng ito. Babalik ako at hihingi ako ng full custody. Hindi ko kahayaan ang ginagawa niyo sa akin ay ang magsilbing desisyon ng bahay na ito. Hindi ko hahayaan na papalitan ako ng isang babaeng mahirap? That Ellie? I can't believe it. Yun din ang babae nga na nag-iwan sa kanila sa ospital, di ba? Wala akong pakialam sa full custody. Ellie came back pero ikaw, iniwan mo sila nung wala silang muwang. So don't expect na kikilalanin ka nila bilang ina. Umalis ka na sa opisina ko. Kinagabihan, bago matulog ang mga bata, nag-aalala si Ellie. Okay lang ba kayo? Tanong ni Ellie habang hinahaplos ang buhok ni Pia. Mami Ellie, mas masaya kami sa'yo. Sa kabilang tabi, lumapit si Liam. Hindi po namin gusto yung toys na binibigay niya. Napatawa si Ellie. Ginulo niya ang buhok ng bata. Hindi man siya ang biological mother ng sextuplets, siya ang pinipili nilang maging ina. Lumipas ang 2 linggo ng tensyon. Nanatili si Clara sa penthouse at tahimik na nagpaplano. Wala na siyang magawa sa loyalidad ng mga bata kay Ellie. Ngunit determinado siyang gamitin ang batas at ang kanyang pangalan para wasakin ang pamilya. Isang hapon, nakipagkita si Philip kay Clara
kasama ang kanilang mga abogado. Si Ellie nasa bahay, kasama ang 6 na bata. Clara, tigilan mo na ang kalokohan na to. Alam mo na hindi mo matatalo si Ellie. Ang lahat ng custody battle para lang makakuha ng pera. Hindi pera ang habol ko, Philip. Pamilya. Anak ko ang 4 sa kanila. At ang 2 pa, tayo ang nagdesisyon na kunin sila. Ang babaeng yan inabandona ang sarili niyang anak. Alam ng hukuman yan. Ngisi ni Clara, puno ng kumpiyansa. Alam mo ba kung ba't iniwan sila ni Ellie? Dahil sa kahirapan. At alam mo ba kung ba't ko sila kinuha, Clara? Dahil ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw ang nagdesisyon na ilagay sa akin ang responsibilidad na kumuha ng 2 karagdagan para lang maging perpekto ang image mo ng sextuplets. Hindi mo sila mahal, Clara. Ang mahal mo lang ay ang idea ng pamilyang ito. Nagulat si Clara. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa harap ng abogado ko. Maaari. At meron pa akong isang bagay na sasabihin. Ang 2 bata na iniwan ni Ellie ay si Pia at Lucas at alam ng abogado ko ang lahat. Mas mahalaga kay Clara ang kanyang reputasyon kaysa sa mga bata. Ang banta ni Philip na ilabas ang buong katotohanan na 2 sa sextuplets ay hindi niya anak at na siya ang nag-udyok na kunin ng mga ito para sa social status ang naging huli niyang atake. Hindi nagtagal sumuko si Clara. Pumirma siya ng papeles sa annulment. At sa halip na custody battle, humingi siya ng discreet settlement upang hindi mailabas ang details tungkol sa sextuplets. Napanatili ni Philip ang sole custody ng 6 at bilang ina, si Ellie, napanatili ang kanyang lugar sa buhay ng mga bata. Pag-uwi ni Philip sa penthouse, tahimik siyang lumapit kay Ellie na nagbabasa ng story sa 6. Hindi na kailangan ng salita. Ang ngiti ni Philip, ang sagot ng lahat. Tapos na? Tapos na. Gagawin natin ang lahat, mahal ko. Ang kwento na binuo natin, yun ang magiging katotohanan nila. Pagkatapos na matagumpay na pagtatanggol ni Philip ng kanilang pamilya, hindi na nag-aksaya ng panahon na magkasintahan. Ang pagbabalik ni Clara ay nagpatunay lang na ang pagmamahalan at pamilya na binuo nila ay totoo at nararapat ipaglaban. Ang kasal ni na Philip at Ellie, ginanap sa isang pribado at luntiang garden resort sa Tagaytay. At ang setting, napapaligiran ng puting rosas at twinkling lights. At ang simoy ng hangin ay nagdadala ng pangako ng panghabang buhay. Nakatayo si Philip sa harapan. Suot ang tailored charcoal gray suit. Ang kaba niya, hindi dahil sa kasal, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Sa tabi niya, ang 6 na miniature na version niya ay naghihintay. Sina Lucas, Liam, Vince, ang 3 lalaki sa sextuplets, nakasuot ng maliliit na tuxedos at sila ang ring bearers. Seryoso silang naghahawak ng unan na may sing-sing. Sina Pia, Fritzy at Ariana. Ang 3 batang babae naman, ang may hawak na mga bulaklak at nagsilbing flower girls. May hawak silang basket ng puting hydrangeas. Nang tumugtog ang musika, huminto ang mundo. Naglakad si Ellie sa aisle, suot ang isang simple yet elegant na gown na gawa sa lace. Ang mata niya nakatuon lang kay Philip. Ang mga nakaraang taon, ang kahirapan na naranasan, at ang pag-iwan, ang panlilinlang ni Philip, ang kasinungalingan. Lahat ng yun ay naglaho at napalitan ng pag-asa. Nang dumating ang vows, personal na naging pahayag nila. Tiningnan ni Philip si Ellie. Ang boses ay umaalingaw-ngaw. Mahal, sa araw na ito, pinipili kita ng buong puso. Sa lahat ng ginhawa at hirap na pagdaraanan natin, ipinapangako kong pakikinggan kita, lalo na sa mga oras na kailangan mo ng karamay. Pangako kong aalagaan ang tiwala at katahimikan na pinaghirapan nating buuin. Gagawin ko ang lahat para unahin ka, unawain ka, at samahan ka sa bawat takbang. Mula ngayon, araw-araw kitang pipiliin dahil ikaw ang aking tahanan at ang aking kapayapaan. Mahal, salamat sa bawat araw na pinili mo akong kasama sa buhay. Pinapangako ko magiging partner mo ko, hindi lang sa magagaang panahon, kundi pati sa mga araw na may bigat na dala ang mundo. Pangako kong iingatan ang puso mo at irerespeto ko ang tahimik mong lakas.
Gagawin ko ang lahat para maging tahanang gusto mong balikan ang isang katulad ko. At dito sa harap ng lahat, pinipili kitang mahalin ng tapat, simple at totoo hanggang sa huli. Nang magpalitan sila ng singsing, ang 6 na bata, sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang halik nila'y mahaba at puno ng passion. Isang selyo ng pag-ibig na nagmula sa pinakamagulong sitwasyon. Ang reception ay naging masayang pagdiriwang. Naging sentro ng atensyon ng 6 na bata. Sa first dance, sinimulan ni na Philip at Ellie ang sayaw. Ngunit di nagtagal, sumali na ang mga bata. Pagkatapos ng kasal, nagtungo sina Philip at Ellie sa isang pribadong beach villa sa Palawan. Ang mga bata, naiwan sa pangangalaga ni Mila at ng isang trusted tutor. Ang buong resort ay tahimik ng gabi na. Sakto lang ang laki ng villa, pero napapaligiran ng soft lights at malamig na hangin mula sa dagat. Mula sa terrace, rinig ang banayad na hampas ng alon. Nakatayo si Ellie sa harap ng salamin habang inaayos ang buhok niyang bahagyang kulot dahil sa hangin. Hindi uso ang heavy makeup sa kanya, pero ngayong gabi, natural siyang maganda. Naka-silk dress siyang kulay champagne at bawat takbang parang dumudulas sa balat ang tela. Nang lumabas si Philip mula sa bedroom, huminga siya ng malalim. Naka-white shirt ito at dark slacks. Simple lang pero ang lakas ng dating. Ellie, you look beautiful. Thank you. Nakapagpahinga ka ba? Umiling si Philip na parang wala siyang narinig. Lumapit ito sa kanya, mabagal at sigurado. Nang nasa harapan niya na si Philip, marahan itong hinawakan ng bewang niya at hinila siya palapit. Sa totoo lang, hindi ako makapagpahinga kapag di ka malapit. Umangat ang tingin ni Ellie. Ang labi nila, ilang pulgada na lang ang pagitan. Philip, hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil mabilis kumilos ang lalaki. Marahan siyang hinalikan, mainit at mabagal. Tumugon si Ellie, una mahinhin, parang kinakapapa ang linya sa pagitan ng kaba at pagnanais. Unti-unting lumalim, naging mas natural, mas masinsinan. Hawak pa rin ni Philip ang kanyang bewang at unti-unting naramdaman ni Ellie ang tibok ng dibdib niya. Paglayo nila, parehong namumula ang kanilang pisngi at parehong nahihirapang huminga. Hindi ako makapaniwalang asawa na kita. Hinawakan ni Philip ang kamay niya at dinala siya papasok sa bedroom. Pagdating nila sa loob, wala nang ingay maliban sa hangin na pumapasok sa kortina. Umupo si Ellie sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Nakatayo si Philip sa harap niya. Tinitignan siya na parang bawat segundo. Nare-relieve nila lahat ng kanilang pinagdaanan. Philip, hindi ako sigurado kung paano magsisimula ang gabi na ito. We don't have to rush it. Hindi kailangan pigilan. Naghawak sila ng kamay. Hindi umiwas si Ellie. Hindi tumatakbo ang isip niya sa takot o alinlangan. Ang naaalala lang niya ay ang paraan ng paghawak ni Philip sa mga anak nila. Handa na ako. At doon nagbago ang takbo ng oras. Hindi marahas ang sumunod na sandali. Marahan silang lumapit sa isa't isa hanggang sa hindi na kailangan ng salita. Niyakap siya ni Philip, inangat ang mukha niya at hinalikan siyang muli. Hindi nagmadali si Philip at hindi rin umatras si Ellie. Naging mas intimate ang kanilang halik. Huminto sandali ang lalaki, hinihingal pero nakatitig. Ellie, I love you. I love you too. Magkahawak sila ng kamay hanggang bumagsak sila pareho sa kumot. Patuloy na hinahalikan ng isa't isa. Bago tuluyang dumilim ang gabi, huling naramdaman ni Ellie ang kamay ni Philip sa pisngi niya. At ang mahina nitong boses, halos parang panaginip. You're home. At doon na bumigay ang natitirang distansya sa pagitan nila. Pagpasok ni Philip sa private event hall ng kanilang rest house, bumungad agad ang liwanag ng chandelier at ang malalaking berding lobo na naka-arc sa entrance. Fresh flowers na imported ang centerpiece ng bawat mesa. May soft music sa background na instrumental version ng favorite lullaby ng mga bata noon. Hindi siya magtataka kung bakit parang buong araw nagtrabaho ang staff para dito. Gusto niya maging espesyal ang araw na ito para sa sextuplets.
Pero kahit gaano kaganda ang venue, hindi yon ang nakakuha ng atensyon niya. Ang una niya nakita ay si Ellie, nakatayo sa gitna ng hall. Simple lang ang suot nito, isang light blue dress. Pero para kay Philip, siya ang pinakamaganda sa lahat. At ang mga bata, ang 6 na pinakamasisigang bata, sila ang talagang bumuo ng tanawin. Naramdaman ni Philip ang paglapit na Ellie sa tabi niya. Nang masilip niya ang mukha nito, may kakaibang ginhawa siyang naramdaman. Parang dito lang niya naiintindihan bakit napakahalaga ng araw na ito. Ang ganda ng pagkakaayos ng lugar ha? Para sa kanila, para sa ating lahat. Pumunta sila sa long table para sa candle blowing. Nagtabi-tabi ang 6. Si Liam, nagtataas pa ng kamay na parang teacher. You count, mommy. You count, daddy. Tumawa silang dalawa. Alright, 1, 2, 3, blow! Hinanap ng mga mata niya ang sandaling yun. Ang sabay-sabay na pag-ihip ng hangin. Ang tawanan nila nang ayaw mamatay ang kandila ni Fritzy. At ang paraan ng pagtakbo ni Ariana palapit para patayin yun gamit ang isang malakas na ihip. Ang buong hall ay napuno ng halakhak. Sa dami ng meetings na nadaanan niya, sa dami ng contract deals at press releases na nasaksihan niya, walang kahit isa na lumapit sa ganitong klaseng ligaya. Pagkatapos ng cake cutting, biglang nagsigawan ng mga bata. Si Ellie ang unang naupo sa malaking sofa para magpicture. Pinuwesto niya ang mga sarili. Tapos ang mga bata nagunahan kung sinong tatabi sa kanya. Nauwi sa siksikan ngunit masayang arrangement. Nakaupo si Philip sa tabi ni Ellie. Napatingin siya dito at doon niya naramdaman ang gaan ng emosyon. You ready? Ready. Okay kids, show me your best smiles and poses. Ani Philip sabay pindot ng shutter. Isang larawan ang nabuo. Isang eksenang hindi niya inakalang darating. Ang sextuplets na tinanggap niya ng buong puso at ang babaeng matagal niyang hinangad na makasama ng panghabang buhay. Sa pag-uwi nila nung gabing yon, habang natutulog ang 6 sa likod ng sasakyan, hinawakan ni Philip ang kamay ni Ellie. Sa dami ng yaman, success at responsibilidad na meron siya, ito ang pinakamahalagang natanggap niya sa buong buhay. Isang pamilya na hindi niya hiniling, ngunit ibinigay pa rin sa kanya. At sa tahimik na sandaling yon, alam niyang hindi matatapos ang kwentong ito sa isang litrato. Ito ang simula ng buhay na dati imposible, pero ngayon, isa ng realidad. And together, they were finally home. The end.